Nangyari dito kay First Lady pagkatapos mo mag-dinner, Eto. umakyat doon sila sa kwarto, nagpa-puts pa, gising hanggang 4:00 ng umaga. So, mukhang tapos na ang paghahanap natin kay Lisa Marcos. No? Kasi may mga nagsasabi, katulad ng event na nangyari doon sa yung in-acknowledge yung mga athlete natin, no? Mga athletes. Nanduro na raw si Madam Lisa. Ang medyo questionable lang is bakit walang mainstream media. No? Wala tayong nakitang mainstream media and it's still photos. Okay? Medyo nakaka-puzzle. Bakit ganun? Ano kaya yung gusto nilang palabasin? But dito sa isi-share kong video, no, although it's not confirmed dahil may daw pa raw sila, merong binigay na rason. No? Kung ano po yun yung pag-uusapan natin sa content ko na to. And another thing is yung parang consistency ng whereabout ni Madam Lisa before. Ngayon, kasi sabi, nandirito na raw. But still, yung hinihingi na video or interview sa kanya live or by any means na basta naka-live, wala pa rin. Okay? So, babalikan natin yung time na nasabi ni Attorney Claire ng March 10 ng 5 a.m. is nandirito na raw sa Pilipinas itong si Madam Lisa Marcos. Because dito po sa isi-share ko sa inyo ay medyo may ibang kwento. Pero napanood na rin naman nila yung video, no, ni Kuya Gado. So, I hope makausap ko talaga si Kuya Gado, and these are new things na para sa akin, malinawan din natin. Remember po, yes, I'm a supporter of Duterte's, but I'm still after yung truth, no? Kasi ayaw ko nga maging part of the fake news. So, although I'm not saying na yung share ko sa inyo is a credible source, dahil wala rin naman silang mapakitang solid evidence, kaya lang, it might help for us to understand yung totoong senaryong nangyari, no, doon sa pagpanaw ni Paulo Tantoco. So, yun po yung magiging content nito, and still, I'm still puzzled kung bakit walang mainstream media doon sa nangyaring event recently lang. No? Recently lang. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. Ugalayin po nating mag-fact check para hindi po tayo mapansagang fake news. Alright? So, ito na po yung video na gusto kong i-share sa inyo about doon sa kwento, no? From nung nakita doon sa video ni Kuya Gado ang First Lady. And they are also saying, medyo parang questionable. Questionable because we saw some documents about the passing or yung declared na namayapa na si Paulo Tantoco from what they are saying. Okay? So, let me play that part na sinasabi ko sa inyo. So, yung dalawang yan is, I think, mga reporter din sila, no? Nakita ko lang ito, and I want to share. Ang kanilang channel is Current PH TV, no? So, for other information na gusto nyong malaman with regards dito sa content na to, bisitahin niyo po yung channel niya. Current PH TV, no? Si Sir Dodi Lacuna and Ricky Rivera. Rivera ba o Rivero? Rivera nga. Okay? So mga sir, ang after nyo po is katotohanan lang, same thing. So allow me to use your video. So pare-pareho po tayong makaalam, no? Malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talaga yung totoo and fake news. Okay? So, salamat sir. Huwag nyo naman akong anuhin.
no? Ano lang naman, baka lang, Buchanan. Alright, so play natin yung video nila Sir Dodi Lacuna and Ricky Rivera. Ah, ito po ay base lamang sa kanilang kwento and bibigyan ko ng konting reaction ko because of there are some inconsistency para sa akin po to ha, para sa akin because I know some uh, article also na magko-conflict doon sa sinabi nila. And that's why I hope makausap ko talaga si Kuya Gado because of what they reveal uh, will help us understand pag nakausap natin si Kuya Gado. So let's play this video. Mamaya i-share natin ng konti yan. Basically, yung video ni Kuya Dado ay kuha na kung saan ay nagdi-dinner. Ito po, mga 8:28 yata ako ng gabi yun. Nagdi-dinner si First Lady kasama yung entourage niya at kasama yung mag-asawa. Si Pawi at si Dina. Nina. So for them, according to sa kwento nila, 'di ba, magkasama daw si yung mag-asawa, si Paulo at yung asawa niya. Based doon sa nakita nilang video ni Kuya Gado, 'di ba? Dado pa nga sabi. But ito, ito yung sa akin, ito yung question ko. Pero I don't know if nakita na nila yung report ng pagpanaw nitong si Paulo Tantoco. Kasi, di ba, based doon, Saturday din, 12:05 p.m. ng hapon ng Sabado. At nakita nila yung video ni Kuya Gado na, I don't know, sabi nga nila, siguro mga 8 or something. Pero ang nakalagay doon sa title ni Kuya Gado is 7. So let's say, mga ganong oras nga, no, nung nakita. Okay? So kung totoo na magkahiwalay, pero yung part na kung saan nakita daw doon yung mag-asawa is questionable rin. Di ba? Kasi doon sa report, 7 hours nang parang nag-pass away si Paulo, si Pawi. That's how they call him, no? So doon medyo conflicting. Dahil yun nga, di ba, sabi nila, nanduroon din daw. But some of us, or some mga tao na nakakakilala talaga sa itsura, sa build nitong si Paulo, may nagsasabing wala din. But kung pakikinggan natin yung video na makita natin kay Kuya Gado, may nagsasabi rin na nandoon. So, yung part na yun is questionable. No? Ako, nakabase ako dun sa report and yung time na nakita si First Lady. Okay? So, tuloy natin. After ho niyan, ang nangyari ho pala, yung dinner na yan ay dun po sa hotel ng ating First Lady. Ayan ha, Marlica, binigyan na kita ng isang info. Okay? Nasa hotel ni First Lady. Hindi doon sa hotel. Okay, ito nangyari. Ngayon, pagkatapos ho nilang mag-dinner, ang nangyari ho pala dyan, pagkatapos ng dinner, umalis yung mag-asawa, bubalik sa hotel nila, which is the Waldorf Astoria. So, ibig sabihin, nandun sila sa ibang hotel, na nandun si FL, First Lady, umalis yung mag-asawa. Okay? So, klarado na tama tayo nung initial na information natin, na nasagap, na hindi magkasama yung mag-asawa at si First Lady nung panahon na bago namatay si Pawi Tantoco. Okay? So, may isa nila, di ba? Maaaring nga siguro hindi nila alam na may report ng ganun. I'm not too sure ha. Kasi yun ang sabi nila na naghiwalay after nung dinner. At yung Noy Pits na kung saan nakita si Kuya Gado, doon din pala nag-stay si First Lady. Okay? Yun yung sabi ha, based sa kwento nila. So, Kuya Gado is important para malinawan natin to. Okay? Kung yun bang Noy Pits is sa baba ang kainan or sa taas and it's a hotel, no? So, yun yung mga kailangan nating malaman din. And base, kasi
mukhang may source din sila, and we don't know, no? Naghiwalay. Pero, paano yung time of death na 12 ng hapon? Diba? Katulad ng mga nasabi ko, pwedeng sa 7 hours na yun, kasi yun yung sinasabing 7 hours bago na report, di ba? Bago na laman eh. 7 hours na siyang nag-pass away. Kaya nga sabi ko, maaring within that 7 hours, maaring nakita pa sila, then naghiwalay. Dahil nga itong sila Paulo is doon sa wardrobe na yun. O, sa hotel na yun sila naka-check-in or naka-stay. Samantalang ito raw si First Lady is Jan. No? So we need to know those things. Okay? So medyo conflict yung kanilang information na nakuha. I'm not too sure, no? Pero mayroon kasi silang source. Di ba? May nakukunan silang information is tayo, ako, nagbe-base lang sa sinasabi nila at doon sa mga previews na nalaman natin. True, syempre, pag panunood, pag-research din, and some logical thinking. Di ba? So, yun yung mga paliwanag nila. And mayroon daw silang reliable source din. So, how reliable it is, siyempre sila na lang yung magdedetermine yan. Pero para sa atin, para sa akin, ito medyo may labo. Di ba? Kasi kung magbe-base tayo dun sa 7 hours na difference based doon sa sinasabing time of death, paanong masasabi nila na naghiwalay yung mag-asawa after ng dinner? Di ba? Kasi kung after ng dinner, umalis sila and that things happen, so hindi 7 hours ang time difference ng pagkamatay. Di ba? So, yun yung mga ilan sa mga medyo nagtatanong din. Sir, baka naman po, no? Sana makarating din sa inyo itong aking video para po kayo is magkaroon din ng idea. Maybe I'm wrong, no? Maybe I'm right, but depende po yun. Kasi po ako, nakabase lang ako doon sa mga nakuha kong informations. So, since meron kayong source, maybe your source can enlighten us more about this issue, no? So malinaw ho yun. Tapos, ang nangyari dito kay First Lady, pagkatapos mag-dinner, Eto. umakyat doon sila sa kwarto, nagpa-puts pa, gising hanggang alas 4 ng umaga. Okay. So, dito papasok yung kay Madam Claire. No? If totoo po yung sinasabi ng ating mga kaibigan. No? After daw ng dinner, umakyat sa taas, nagpa-puts pa, at hanggang alas 4 gising ng linggo na yon. Diba? Linggo na. Remember? Diba? Sabado, dinner. After ng dinner, umakyat, nagpa-puts pa, then gising na hanggang alas 4 ng madaling araw, which is linggo na. Diba? Linggo na siya. So, we don't know kung paanong nangyaring nasabi ni Madam Claire Castro na Lunes, no? Lunes ng madaling araw ay nandirito na. Samantalang sa US, alalahanin natin, advance tayo ng isang araw. Okay, advance tayo ng almost 1 day. Diba? Kasi 15 hours ang difference natin sa US. So, Lunes na po dito yon. So, kung alas 4, gising pa siya, kahit hindi na tayo magbilang ng time difference. Di ba? Alam na. Okay? Kasi, mag-aayos ka pa. Oh. Marami ka pang rekitisos na gagawin doon. So, yun yung naging questionable lalo. Yung March 10 na sinasabi. Base sa kwento naman nila. Ito yung another info na I don't know if others knows already. No? Na pagkakasabi nila after ng dinner, umakyat, nagpaputs pa, inabot na hanggang alas 4 ng madaling araw ng
Linggo, which is Lunes na sa Pilipinas. Alright? So, yun po, yung ilan sa mga info. No? I hope makarating din po ito kay ma'am, ay sa kanila sir. Because of the death naman is medyo, yun nga, based dun sa mga meron tayong nakuhang info. No? I'm not sure kung nabasa nila sir yun, yung time of death na yun. So, yun yung malinaw dito sa sinasabi nila, kuya. No? Meron silang ganong informations. Alright? So, doon naman sa parte kung bakit, no? Wala tayong nakikitang interview. Kasi, dami nagsasabi, nandirito na eh. No? And dito sa latest na event na inatinan niya, may mga picture ulit, pero walang video pa rin. And walang mainstream media. Diba? Walang mainstream media. I don't know if they are lumabas, but as far as I know, as of now, wala pa akong nakikita. Puro picture pa rin. Kahit doon sa post sa Lisa Marcos account, walang video. No? Na magpapa-interview siya or whatever. Di ba? Ngayon, kasi since reporter sila at nakarating sa kanila na yun nga ang request ng karamihan, ma-interview sila para mapatunayan na nandirito na siya. But according to them also, nandirito na nga raw. Nandirito na nga raw ang First Lady. Kaya lang, napapasel, bakit walang interview about sa mga nangyari na yan. Okay, yun yung mga naging question. Actually, yun yung question hanggang ngayon. Di ba? Kung nandirito na talaga siya. And that current event na pinuntahan niya, wherein nandoon siya sa pag-acknowledge ata sa mga athletes, wala pa rin. No? So, here's the reason. According sa kanila, nung nag-request sila ng interview sana sa First Lady. So, ito po yung kinalabasan ng kanilang pag-request. Nag-request po kami. Sit-down interview. Oo, para masatisfy yung ibang manonood natin. O, ilabas nyo eh. Bakit naman ilalabas? Hindi naman nung kami spokesperson yung inayupak na yan. Diba? So, wala naman kami pakialam dyan. Kaya lang dahil dyan, nag-request po kami, baka pwede. Anong sagot? Wala pa sagot. Hindi may sagot. May sagot na ba? Sa iyo eh. Pwede naman daw ho. Ay, di ko, sorry. Pwede naman daw Meron na ho. pala. Pwede naman daw. May daw May daw Hindi, naman ngayon. daw. Sila nagdaw, hindi naman tayo. Pwede naman. Ang problema ay they treat it as a... They treat it as a non-issue. Ayan. So, yun po ang problema. Okay, yung problema. They treat it as a non-issue. Hindi, magiging problema po ninyo yan pag ganyan po paninindigan sa ganyang mga sensitive issues, sasabihin nyo po na non-issue. Hindi po non-issue yan. Ang buong bayan po ay naghihintay nga ng kaliwanagan. Pero hindi official, reaction. Kumbaga, yung pinapakiusapan doon namin, ang sabi, sa tingin nila, non-issue. Marami din. Okay? So, yun yung sagot. Nung kinausap nila, okay? Na non-issue. Okay? Parang hindi dapat pinagtutuunan ng pansin. But according nga kay Dodi Lacuna, this is not a non-issue. Siguro maybe na sinasabi nilang non-issue because it's not include yung national security. Diba? Hindi sensitive yung matters para bigyan ng pansin. No? But katulad nga ng sinasabi ni Dado Lacuna, this should not be treated as non-issue kasi nga lumalaki na, nagiging maingay na unless they have other purpose. Di ba? Kasi bakit ang tagal na eh? At masagot yung mga haka-haka na yan. Lalo na't ngayon, meron na naman silang sariling information na nakuha. So, kahit na hindi siya national security risk or whatever sensitive matters, di ba, it involves pa rin yung First Lady. And, katulad naman sinasabi ko, di ba, kaya nga nabansagang bangag si Pangulong Marcos Jr. because of the drugs. Di ba? And the cause of death, although is not yet official, may nagsasabi, it's drugs. Di ba? So, yun yung naging sagot nung kausap nila. This is a non-issue. Kaya, puro post lang ng picture, walang interview. So, kung meron silang other reason for that,
that remains to be seen and malaman natin. Okay, issue lang po tayo ha, walang personalan. Ito pong aking mga sinishare sa inyo is base na rin sa mga aking narinig, nabasa at naintindihan. Of course, with some supporting na video katulad nitong kay Kuya Dado Lacuna and Ricky Rivera. No, ang kanila pong channel ay Current PH TV. Isasama ko po yan para makita nyo. And mga sir, kung ang after ninyo is truth, same thing with me. So, please, allow me to use your video. And wag nyo naman po. No? Kasi pare-pareho tayong gustong malaman yung totoo. Katulad ninyo, ayaw kong mabansagan na fake news. That's why ako po ay nagpa-fact check. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng sinabi nila Sir Dodi and Sir Ricky ay totoo. No? They have source. They have source. According to them nga, di ba? But, how credible is the source? Sila na lang ang nakakaalam. Alright? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.